Formal na siyang nireklamo ng 17 na mga magsasaka mulang Bataan. Ito ay sinampa sa NBI. Ito mga kabunyog, significant ito, importante ito, dahil alam naman natin, unang-una si Harry Roque nandun sa Austria, nag-a-apply ng political asylum. So may epekto ito, o ng reklamong land grabbing may epekto ito. Pangalawa, si Sara Duterte kinasuhan si Madriaga ng perjury at gustong sirain yung kredibilidad ni Madriaga dahil magsisimula na yung impeachment niya ni Sara. Pero itong land grabbing na ito, na kaso o reklamo kay Roque, pabor ito kay Madriaga, kontra ito kay Sara. Anong relasyon naman ito kay Sara at sa impeachment niya? Malaki ang kaugnayan niyan. Ang reklamo kay Roque, ngayon na araw yun i-final, ay land grabbing. Saan i-final yung reklamo sa kanya? Sa National Bureau of Investigation. Siguro magtatanong kayo, Attorney, di ba may kaso na yan ng land grabbing dati na? Opo, mayroon na. I-final yun sa ombudsman. Maagang bahagi ng 23 yata yun. Pasensya na hindi ako eksakto. Pero sigurado ko, official pa si Roque ng gobyerno noon, 2022 yata yun eh. Ngayon, nung final yung reklamo kay Roque sa ombudsman na land grabbing, si Martires pa ang ombudsman. So alam nyo na kung anong nangyari. Hindi gumalaw. O alam nyo na naman, syempre si Martires ba naman ang ombudsman? Kaya hindi gumalaw yun. Yun ang pinagmamalaki ni Roque. Sabi ni Roque, o sige nga, ulit-ulit kayo na may may kaso akong land grabbing, nasaan? Nasaan ang kaso kong land grabbing? Kinasuhan siya ng land grabbing sa ombudsman. Ngayon, itong si Roque, pinagmamalaki niya, wala naman daw siyang kasong land grabbing, nasaan daw? Totoo naman yon. Kasi yung kaso sa kanya land grabbing sa ombudsman, binasura lang ni Martires. Alam naman natin si Martires, Duterte. Duterte. Pero ngayon, mayroon nang nireklamo sa kanya. Ito nang sa NBI. Pero hindi pa po yan kaso talaga. Kasi hindi naman korte ang NBI. Pero at least, formal na itong reklamong ito, mag-iimbestiga ang NBI, 17 na magsasaka galing Bataan ang nagreklamo sa NBI. Iimbestigahan na yan ng National Bureau of Investigation, magre-recommend ang NBI dyan kung sasampahan siya ng kaso sa korte. First step ito. Kumbaga, formal itong investigation. Sa sinampang reklamo noon sa ombudsman, si Madriaga ang kasama ng mga magsasaka. Tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka ng Bataan. Ayon sa kampo ni Madriaga, yan yung dahilan bakit nagkaroon ng kasong kidnapping itong si Madriaga. Ayon yan sa abogado ni Madriaga na si Attorney Palad. Anong koneksyon? Alam naman natin na si Harry Roque malapit sa mga Chinese. Matagal na si Roque na malapit sa mga Chinese at nalaman naman natin na involved si Roque sa illegal na pugo. Ano ang nakita ni Roque na magandang negosyo? Pag may malawak kang lupa, patayuan mo ng malaking buildings, parentahan mo sa mga Chinese na may negosyong pugo. Yan yung negosyo ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, di ba? May malaking compound siya sa Bamban, tinayuan niya ng buildings, tapos pinaarkila sa pugo. O kita siya ng malaki. Yun din yung negosyo doon sa Purak, doon kay Cassandra Leong naman yon. Doon itinago ni Roque, yung isang staff niya, si AR, o di ba doon yun sa Purak. Ngayon, ang gusto ni Roque siguro, magtayo rin ng pogo doon sa Bataan. Ngayon, kailangan niya ng malawak na lupa. Kaya kinamkam daw yung lupa ng mga magsasaka doon. Yan yung reklamo ng mga magsasaka. Tinulungan umano yan ni Madriaga. Ayon sa abogado ni Madriaga, tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Doon nagalit daw si Roque kay Madriaga. Sinampahan ng kasong kidnap for ransom. Sino ang pinapalabas na kinidnap? Chinese. Ngayon, ang ginawa nila Madriaga, kinasuhan si Roque ng land grabbing sa ombudsman. Hindi naman natuloy kasi nga si Martires ang ombudsman. Ginantihan ngayon ni Roque itong si Madriaga ng kidnap for ransom. Ang complainants ay yung Chinese. Alam naman natin ang koneksyon ni Roque sa Chinese. Sa pagkakataong ito,
at least mabibindicate si Madriaga. Kasi sinabi ni Madriaga, tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan sa land grabbing ni Roque. Ang pinagyayabang ni Roque, wala naman daw land grabbing, hindi daw totoo yan. O, ito, mayroon na. Hinahamon ni Roque, wala naman daw kaso sa kanya. O, ngayon, mayroon na. O, alam nyo ang isang magiging epekto nito, mga kabunyog, mga kababayan? Ang isang magiging epekto nito sa kay Roque, kapag nag-imbestiga ang NBI at talagang makita ng NBI na may mga ebidensya ng land grabbing si Roque, at kapag nakarating ito sa DOJ, nag-preliminary investigation, at may findings ang DOJ na talagang may probable cause ng land grabbing, at kapag naisampa na naman ito sa korte, mayroon na naman bagong warrant of arrest si Roque sa kasong land grabbing. Pag nakarating ito sa Austria, na mayroon ng kasong land grabbing si Roque, may nauna ng kaso sa kanya, qualified human trafficking. Pag nakarating ito sa Austrian authorities, mayroong petition ngayon sa Austria na wag i-grant yung application ni Roque ng political asylum. Pag nakarating sa Austrian authorities na nagpa-process ng application ni Roque na mayroon pala siyang kaso ng land grabbing, ay masisira ng todo si Roque dito. Ano bang sasabihin ng Austrian authorities? Anong sinasabi mong inaapi ka? Ikaw pala yung nang-aapi. 'Di ba? Kasi pag sinabi mo kasing political asylum, politically persecuted ka. Paano mo masasabing politically persecuted ka? Ikaw pa nga pala yung nang-aapi doon. Nangamkam ka pala ng mga lupa sa mga magsasaka. Malaki ang magiging impact nitong kasong ito kay Roque. Ngayon, ito, malinaw na dito ang koneksyon. Sabi ni Madriaga, si Roque talaga ang kalaban niya dahil tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan, binalikan siya ni Roque. Ito na yung kaso ng kidnap for ransom na kinaso sa kanya. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano naman ang epekto nito sa kaso ni Sara kay Madriaga? Ay di ba magsisimula na impeachment hearing. Ito na yung hearing proper sa March 25. Ngayon, ang isa dyan sa ipipresent, pwedeng hindi pa sa March 25, sa April 14 at talagang presentation na yan, si Madriaga, April 14. Ngayon, sinisiraan ng kampo ni Sara si Madriaga. Una, pinapalabas nila na si Madriaga ay involved sa kidnapping. Kidnapper daw si Madriaga, kaya ito nakakulong. Ang depensa naman ni Madriaga dyan, siya ay nakakulong, kinasuhan siya ng kidnapping, ang nagmaniobra ng kaso niya na yan, ang may gawa ng kaso niya na yan, si Harry Roque. At ginawa yan ni Harry Roque dahil nga kinasuhan nila si Harry Roque ng land grabbing. So, papatunayan ngayon nila Madriaga kasi sisirain ni Sara Duterte. Sisirain nila Sara Duterte at ng mga abogado niya ang kredibilidad ni Madriaga. Ang depensa naman ni Madriaga, ang kidnapping for ransom na yan kung saan nakakulong ako, gawa-gawa lang yan. Yan yung sinasabi ni Madriaga. Gawa-gawa yan ni Roque. So ano ang patunay diyan? Nagawa-gawa lang yan ni Roque. Papalabasin na ngayon yung investigasyon ng NBI. Kasi itong NBI, iimbestigahan kaagad yan. Pag inimbestigahan yan ng NBI, lalabas dyan kung ano talagang totoo. Totoo ba na si Madriaga ay tumulong sa mga magsasaka? Totoo ba na siya ay kinasuhan dahil ginantihan siya ni Roque? Kaya may relasyon itong nangyaring ito sa NBI, importante ito kay Madriaga, papabor ito sa kanya eh. Kasi makakounter nito yung paninira nila Sara kay Madriaga. Malaki ang magiging tulong nitong NBI na ito, na investigation, sa kaso ni Roque ng land grabbing. Papalakasin nito yung argumento ni Madriaga na ang kidnap for ransom case niya ay dahil kay Roque. Gawa-gawa ito ni Roque. Sila Sara naman, yun ang magiging mayor na issue kay Madriaga, yung kredibilidad niya, yung integridad niya. Ano ang integridad mo? Gayong ikaw ay may kasong kidnapping. Actually, ang galit ni Madriaga kay Sara tungkol din dyan sa issue na yan sa land grabbing. Bakit matagal na tumulong si Madriaga kay Sara sa kampanya? Matagal. Nakita naman natin yung mga ebidensya niyan.
nagsakripisyo talaga ng todo si Madriaga sa kampanya ni Sara. Tapos nung nanalo na si Sara, nagkaproblema si Madriaga kay Roque. Kasi nga, tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Nagalit si Roque kay Madriaga, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Humingi siya ng tulong, sabi ni Madriaga, humingi siya ng tulong kay Sara. Kasi kung tutulungan siya ni Sara, kausapin si Roque na i-atras yung kaso sa kanya, madali lang yun. Kumbaga siya, tao siya ni Sara, si Roque, tao rin naman ng mga Duterte. Kung nakialam si Sara sa kaso nila, mawawala na yung problema niya. Si Sara sana yung susi. Yun sana yung ine-expect ni Madriaga. Natutulungan siya ni Sara. Hindi eh. Sabi ni Ramil Madriaga, parang wala man lang daw siyang naitulong kay Sara, hindi man lang daw pinahalagahan. Humingi daw siya ng tulong kay Sara na arigluhin siya kay Roque, hindi. At si Roque naman, lalo lang naging mayabang kasi hindi naman nakialam si Sara sa problema niya eh. Doon sumama ang loob ni Madriaga kay Sara. Kaya yung mga linabas niyang yung mga linabas niya sa sinumpaang salaysay niya, ibinunyag na lahat ni Madriaga yung nalalaman niya tungkol kay Sara, kay Duterte. Diyan nagtanim ng galit si Madriaga kay Sara. Hindi pala maaasahan sa ganung sitwasyon na may problema siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.